Mura ang mga sasakyan mula China, pero delikado at parang bitag ng kamatayan kaya bawal sa US. Yan ang sinasabi sa'yo, pero hindi yan ang buong kwento. Hindi lang ito usapin ng kaligtasan, kundi ng pagprotekta sa $1 trillion na industriya ng sasakyan. Ang EV na $12,000 na may mataas na safety ratings ay hindi lang makikipagkumpetensya. Babagsak agad ang buong merkado ng sasakyan sa US at mababangkarot ang Detroit. Kaya natayo ang US ng isa sa pinaka-agresibong proteksyonistang hadlang sa makabagong kasaysayan para hindi sila makapasok. Ang resulta ay isang pinansyal na hadlang na maglulubog sa gitnang uri sa malaking utang sa sasakyan na umaabot ng $767 bawat buwan sa susunod na 6 na taon. Hindi pa ito ang pinakamasama. Habang nag-aalala ang mga pamilyang Amerikano sa pagbayad ng kanilang SUV, naghahanda naman ang industriya ng sasakyan ng bansa para sa mas malaking bagay. Isang digital na Pearl Harbor kung saan titigil bigla sa pag-andar lahat ng sasakyan sa kalsada. Naging eksena ng krimeng pinansyal ang driveway ng mga Amerikano. Lumampas na sa $50,000 ang karaniwang presyo ng bagong sasakyan. Mas mataas pa ang halaga kung truck o SUV ang gusto mo. Ang Ford F-150 Raptor ay umabot ng $80,000 habang ang fully loaded na 2026 Chevy Suburban High Country ay maaaring umabot sa lampas $100,000 ang presyo. Ang mga regular na pampamilyang sasakyan ay nagkakahalaga ng $40,000 hanggang $60,000 at hindi pa kasama dito ang financing. Dahil karamihan sa mga tao ay hindi kayang bumili ng bagong sasakyan ng buo agad. Sa halip, pipiliin nilang bayaran ito sa pamamagitan ng mga loan at lease. At ang mga option sa financing na yon ay may kasamang interest rates na maaaring magpataas ng husto sa kabuuang presyo na babayaran mo para sa sasakyang minamaneho mo. Pagsapit ng huling 2025, umabot sa $767 kada buwan ang karaniwang bayad sa bagong sasakyan. Maraming mamimili ang pinapahaba ang kanilang mga loan at lease agreement hanggat maaari. Minsan umaabot pa ng 72, 84 o kahit 96 na buwan lahat para mapanatiling medyo abot kaya ang mga bayarin. Ang 96 na buwan ay 8 taon, kaya may ilang Amerikano na halos isang dekada nagbabayad sa kanilang sasakyan dahil wala na silang ibang opsyon. Sa ilang pagkakataon, mas tumatagal pa ang mga plano sa pagpupundo ng sasakyan kaysa sa mga kasal. Ang mga mas batang henerasyon ang pinakaapektado. Ipinapakita ng mga estadistika na ang mga driver na Gen Z na may edad 18 hanggang 28 ay umabot na sa auto loan delinquency rate na 7.2%. Malaki ang taas nito kumpara sa 5.1% na pambansang average at ito na ang pinakamataas na antas ng paghihirap ng mga nangungutang sa mahigit isang dekada. Para makita kung gaano kalala ang sitwasyon, kunin ang lahat ng sasakyang may utang na papunta sa repossession o default, iparada ang mga ito ng dikit-dikit at magkakaroon ng tuloy-tuloy na linya ng bakal mula New York City hanggang Los Angeles. Mararamdaman pa rin ito sa mga susunod na dekada. Milyon-milyong kabataang Amerikano ang nababawasan ng credit score at nasisira ang pinansyal na kinabukasan bago pa sila makapasok sa professional na mundo. Ang dahilan kung bakit marami ang napipilitang pumasok sa mga pangmatagalang utang sa sasakyang halos hindi nila kayang bayaran ay dahil wala silang ibang pagpipilian. Pinaniwala sila na wala ng ibang pagpipilian, pero meron. Ang alternatibo ay naroon sa kabilang panig ng mundo. Sa China, ang industriya ng sasakyan ay halos parang isang paralel na universo kung ikukumpara sa katapat nito sa Amerika. Ang mga sasakyan nila, mga dekuryenteng sasakyan, mas tiyak ay mabibili sa napakamurang halaga. Noong 2023 inilunsad ng BYD, isang kilalang tatak ng sasakyan sa China, ang Seagull, isang dekuryenteng hatchback na nagkakahalaga ng wala pang $10,000 sa bansa at mga $20,000 sa ibang merkado gaya ng Mexico at Europa. Hindi ito ordinaryong sasakyan na kulang sa kagamitan. Moderno at sopistikadong kotse ito, mabilis mag-charge, may subok na safety system at kayang tumakbo ng hanggang 250 milya. Makakabili ka ng 5 ganong kotse sa presyo ng isang karaniwang American SUV. Kahit may dagdag na gastos tulad ng taripa, pagpapadala at tubo ng dealer, mas mura pa rin ang international na presyo kaysa sa US. Kaya bakit hindi ito available? Ayon sa gobyerno ng US, malaki ang kaibahan ng modernong electric vehicle sa karaniwang sasakyan dahil hindi lang ito binubuo ng mga motor, preno at transmisyon. Puno sila ng advanced na elektronikong kagamitan tulad ng camera, sensor, micropuno at telematics, parang smartphone na may gulong. Nakakatakot ito para sa US government. Naniniwala silang pwedeng gamitin ng China o ibang banyagang ahente ang remote connectivity para manmanan ang Amerikano o guluhin ang infrastruktura ng bansa. Iniisip ng gobyerno ang isang nakakatakot na senaryo sa hinaharap kung saan may kapangyarihan ng Beijing na pindutin ang isang uri ng kill switch at biglang maparalisa ang milyon-milyong sasakyan sa mga kalsada ng Amerika.
Kaya ang mga Amerikanong mamimili ay napipilit ang pasanin ng utang na nakakaapekto sa kanilang buhay at napipilit ang bumili ng mga sasakyan na unti-unting nauubos ang laman ng kanilang mga bank account sa loob ng maraming taon. Samantala, ang mas murang alternatibo ay itinuturing ng Washington bilang nakakatakot na sandata ng digmaan. Paano ito nangyari? Paano nauring banta sa pambansang seguridad ang produktong pangkonsumo para sa araw-araw na commute? Noong 2024, nagpatupad ang gobyerno ng Estados Unidos ng 100% taripa sa mga electric vehicle mula China. Isa itong ekonomikong pagharang na nagdudulot ng dobleng presyo ng mga sasakyan para sa mga Amerikanong mamimili. Malinaw ang layunin, sadyang gawing hindi na agad mabenta ang mga EV ng China sa merkado ng Amerika dahil kung ang isa sa mga sasakyang iyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $20,000 sa normal na presyo at ang 100% na taripa ay nagdadagdag ng $10,000 sa wholesale na halaga nito, ang presyo ay nagiging $30,000. At pagkatapos, bigla na lang, ang isang sasakyan na dati ay mukhang napakamura at kakit-akit ay nagmumukhang hindi naabot kaya para sa ilan. Sa madaling salita, tiyak na mabibigo ito. Samantala, kontrolado pa rin ng mga Amerikanong tatak ang merkado. Halimbawa, pagpasok mo sa grocery, mapapansin mong tumaas ng 50% ang presyo ng tinapay. Isipin mong sinabi ng gobyerno na tinaasan nila ang presyo para protektahan ang lokal na panaderya na nagbebenta ng tinapay sa $15 bawat piraso. Ganito ang nangyari rito. Ang bilis at tindi ng desisyong ito ay nagpapakita ng takot ng Washington sa murang sasakyan mula China dahil hindi karaniwan sa kalakalan ang mapataw ng sobrang taas na taripa sa banyagang produkto. Ang 100% na taripa ay karaniwang itinuturing na matinding hakbang na nakalaan lamang para sa mga tunay na emerhensya. Pero ayon sa Washington, isa itong emerhensya. Sabi ng gobyerno, masama ang epekto kung papayagan ang sobrang murang sasakyan sa merkado. Ang argumento ay nakatuon sa ideya na binibigyan ng China ng malaking subsidya at suporta ang mga kumpanyang automotibo nila na totoo naman. Talagang sinuportahan ng Beijing ang industriya ng EV nito ng agresibo. Ilang taon at napakalaking halaga ng pera ang ginugol nila sa pagpapatayo ng mga infrastruktura na kailangan para sa kanilang EV revolution. Kasama rito ang mga planta ng baterya at malalaking charging system. Ngunit may bahagi na pinalampas ng Washington. Malaki rin ang subsidya ng US sa kanilang industriya ng sasakyan. Nagbibigay sila ng bilyon-bilyong dolyar na subsidya sa pamamagitan ng Inflation Reduction Act o IRA. May malalaking manufacturing grants din para sa malalaking kumpanya gaya ng Ford at GM. Mayroon ding hanggang $7,500 na kredito sa buwis para sa mga mamimiling bumibili ng locally made na sasakyan. Nakakuha rin ang mga malalaking kumpanya ng sasakyan ng napakalaking pautang na may mababang interes para matulungan silang mamuhunan sa teknolohiya ng EV. Inilipat nito ang panganib ng paglipat sa EV mula sa mga kumpanyang iyon papunta sa mga Amerikanong nagbabayad ng buwis. Habang pinupuna ng gobyerno ang China sa pagbibigay ng subsidya, sila rin ay gumagawa nito. Hindi talaga ito tungkol sa paniniwalang masama ang subsidya. Ang usapan ay ukol sa subsidya ng China na pwedeng magbanta sa ating subsidya, kaya ito ang nakakatakot na katotohanan. Ang katapusan ng free market capitalism sa sektor ng sasakyan sa Amerika. Hindi na ito labanan ng mga brand para makita kung sino ang pinaka-epektibo sa engineering o paggawa ng pinakamahusay na sasakyan sa magandang presyo. Mas pangit na ngayon, kontrolado ng Amerika ang merkado. Washington ang pumipili ng mananalo sa kanilang auto industry. Gumagawa sila ng pinansyal na hadlang para di makapasok ang iba. Nagpapalabas sila ng maling pahayag tungkol sa patas na laban at kaligtasan, pero ang taripa ay para lang masigurong mamimiling Amerikano ay EV lang na suportado ng Washington ang mabibili. Kung hindi patas na kompetisyon ang usapan, sino ang humiling ng 100% harang na ito? Pagdating sa industriya ng sasakyan sa Amerika, tatlong malalaking pangalan agad ang naiisip. General Motors, Ford at Stellantis, kung saan ang Stellantis ang parent company ng mga kilalang tatak gaya ng Chrysler at Jeep. Magkasama nilang kinakatawan ang imperyo ng Detroit at dekada silang namayani sa merkado ng sasakyan. Binago nila ang suburban Amerika, kontrolado ang mga kalsada at nakaapekto sa regional na ekonomiya. Habang lumalaki at yumayaman, lumalakas din ang kapangyarihan nila. Di nagtagal, buong estado na rin ang naapektuhan nila, hindi lang mga bayan at lungsod. Dahil dito, lumakas pa ang impluwensya nila sa politika sa DC. Ginamit ng mga kumpanyang ito ang kanilang yaman at impluwensya para baguhin ang patakaran ng American auto market sa paraang mas kikita pa sila. Ibig sabihin nito ay unti-unting lumalayo mula sa abot-kayang kotse papunta sa mas malalaki, mabigat at maranyang sasakyan. Nangyari ito ng dahan-dahan pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nawala ang ilang uri ng mga kotse sa mga kalsada ng bansa.
Nawala ang maliliit na sedan at compact hatchback, pati na rin ang iba pang mga entry-level na sasakyan na karaniwan sa ibang mga bansa sa buong mundo. Lumipat ang tatlong higante sa paggawa ng mas malalaking sasakyan na may mas malaking tubo. Para sa kanilang kita, makatuwiran ang pagbabagong ito. Mas malaki ang kita ng mga kumpanyang tulad ng Ford sa pagbebenta ng full-size pickup truck at premium SUV kaysa sa family hatchback. Dahil sa pagtutok sa mga high-profit na sasakyan at pag-alis ng maliliit na alternatibo, lumiit ang pagpipilian na mamimili. Sa huli, umabot sila sa yugtong matagal na nilang pinapangarap. Kailangan bumili ng bawat isa ng $50,000 na sasakyan para makapunta mula punto A hanggang B. Pero nakasalalay ang modelong ito at ang mismong pagiral ng tatlong malalaking kumpanyang ito sa pagpigil sa mas murang kakumpetensya sa merkado. Wala nang ibang abot kayang pagpipilian para sa mga Amerikano. Pagkatapos, dumating ang mga kumpanyang Chino na gumagawa ng EV na nag-aalok ng mga sasakyan tulad ng Seagull, lahat sa murang halagang nasa $12,000. Hindi kaya ng industriya ng sasakyan sa Amerika yan. Kaya hindi papayag ang tatlong malalaking automaker. Ginamit nila ang kapangyarihang naipon nila sa Washington. Ginamit nila lahat ng sandata sa kanilang arsenal at lahat ng taktika sa kanilang playbook para mapanatili ang kasalukuyang kalagayan. Sa huli, nauwi ito sa malaking gastusin para sa mga pagsisikap sa lobbying na nakatuon sa mga subkomite ng Senado at mga tagapagpatakaran sa ehekutibo. Malinaw ang kanilang layunin, pigilan ang pagpasok ng Sina. Inilalarawan nila ang mga Chinese EV hindi lang bilang hamong pang-ekonomiya kundi bilang industrial na pananakop na kailangang labanan ng Amerika. Nababala sila ng pagbagsat ng industriya ng sasakyan gaya ng nangyari sa solar panel at pinaalalahanan ang mga mambabatas kung paano pumasok sa US market ang murang solar panel mula China. Naunggusan sa presyo ang mga lokal na brand at halos nabura ang lokal na sektor ng solar. Sabi nila, mangyayari rin ito sa industriya ng sasakyan pero mas grabe. Titigil ang mga linya ng asembliya na umaandar na sa loob ng mga dekada sa Detroit at iba pang lugar at milyon-milyong trabaho ang mawawala. Hindi basta pwedeng sabihin ng Detroit na ayaw nila ng murang sasakyan mula China dahil hindi nila kayang makipagkumpetensya. Kailangan nila ng mas konkreto at kapanipaniwalang argumento na talagang kakagat sa publiko at nahanap nila ito. Kapag tinanong mo ang karaniwang Amerikano tungkol sa sasakyang China, madalas nilang binabanggit ang issue ng kaligtasan. Maaring talakayan nila kung paano isinasakripisyo ng mga kumpanyang Chino ang kalidad para makatipid, pati ang delikadong baterya na pwedeng sumabog at kulang sa maigpit na pagsusuri sa seguridad. May ilan pa ngang naglalarawan sa mga sasakyang Chino bilang mga sasakyang delikadong ikamatay. Malalim ang mga ideya at stereotype na ito sa media ng Amerika at pananaw ng publiko sa industriya ng sasakyan ng Beijing. May dahilan kung bakit ganon, pero hindi yon ang dahilan na ipinaniwala sa iyo. Oo, may matitinding pagkabigo nun gaya ng zero-star crash tests at pagbagsak ng kabin noong 2005. Pero bunga rin ito ng mga taon ng propaganda at kampanya ng paghuhugas ng utak na pinundohan ng mga higanteng kumpanya sa Detroit. Matagal nang pinalalaganap ni Ford, GM at iba pa na hindi ligtas ang mga sasakyan ng China dahil kapaki-pakinabang ito sa kanila. Malakas na puwersa ang takot. Kung natatakot ang mga tao sa mga sasakyan ng China, hindi nila gugustuhing bumili nito. Bukod pa rito, masaya pa nilang tatanggapin na magbayad ng mas mataas na presyo para sa mga sasakyang may sticker na may nakasulat na Made in the USA sa likod. Ang dagdag na 20,000 o 30,000 ay para sa seguridad ng pamilya. Naging marangal at kagalang-galang ang mga kumpanyang tulad ng Ford. Gumagawa sila ng dagdag na hakbang para protektahan ang kanilang mga driver at pasahero. Ang mga kumpanyang Chino ay inilalarawan bilang masasama at sakim sa pera na isinasantabi ang kaligtasan kapalit ng mas mura at madaling gawin. At lahat ng iyon ay nabubuwag kapag tiningnan mong mabuti. Nabasag ang alamat na mapanganib na sasakyang Chino na makapasok ang BYD Dolphin at Atto 3 sa mahigpit na pamilihan ng Europa. Kung talagang mga sasakyang tiyak na ikamamatay ang mga yon, wala silang kahit anong tsansa na maibenta sa mga lugar tulad ng Pransya at Alemanya. Kung totoo ang stereotype, babagsak ang mga sasakyang ito sa European New Car Assessment Program, isa sa pinakakomprehensibong pagsusuri ng kaligtasan ng sasakyan sa buong mundo. Pero hindi sila bumagsak, nakapasa pa sila ng mataas. Parehong may 5 bituin sa NCAP safety ratings ang Dolphin at Atto 3. Tinapatan o nalampasan pa nila ang puntos ng top-rated na sasakyan sa Amerika gaya ng Ford Mustang Mach-E at Tesla Model 3. Yung issue ng sumasabog na baterya na patunayan ng hindi totoo. Pumasa ang BYD Blade battery sa industry standard nail penetration test. Ginawa ito para gayahin ang uri ng pinsalang maaari magdulot na biglang magliyab ang mga baterya.
Naglabas pa ang tagagawang Chino ng mga online video na nagpapakitang tinutusok ng pako ang kanilang battery cell nang hindi nasusunog. Tagumpay ito na hindi nagaya ng maraming NMC baterya mula kanluran. Pumasa sa lahat ng pagsusuri at pamantayan sa kaligtasan ang mga sasakyan, kaya bumagsak ang naratibong hindi ligtas ang mga sasakyang Chino. Hindi ibig sabihin na perpekto na ang mga sasakyang galing China o wala ng issue sa kaligtasan ng mga ito. May mga bagay pang pwedeng pagbutihin, pero ayon sa pagsusuri, hindi mas delikado ang mga sasakyan mula China kumpara sa mga sasakyang Amerikano. Sa ilang aspeto, mas ligtas pa nga ang mga ito. Nang mabasag ang maling paniniwala sa kaligtasan, naghanap ang gobyerno ng bagong matibay na dahilan para di papasukin ang mga sasakyang ito sa US. Dito pumasok ang Trojan Horse. Nang humina ang mga argumento sa ekonomiya at kaligtasan, biglang lumihis ng direksyon ng Washington tungo sa mas mahigpit na hakbang. Iginigiit nila na banta sa seguridad ng bansa ang mga sasakyang gawa sa China. Bagamat nakakatawa ito, maingat at planado ang argumento ng DC. Ginamit nito ang mga dekada ng pampublikong indoktrinasyon at malawakang takot tungkol sa China, ang namumunong Partido Komunista nito at ang banta na dala nito sa pamumuhay ng mga Amerikano. Inihanda na ang pundasyon noong 2024. Nagsagawa ang US Department of Commerce DOC ng investigasyon tungkol sa sistemikong panganib mula sa mga konektadong sasakyan galing China at iba pang bansang itinuturing na kalaban ng Estados Unidos. Nakakabahala ang natuklasan sa investigasyon. Ipinaliwanag ng DOC kung paano nagiging plataporma ng cyber warfare ang makabagong sasakyan. Inilarawan ng mga investigador ang bangungot na senaryo ng digital na Pearl Harbor kung saan kayang guluhin ng Beijing ang lipunang Amerikano sa dati di pa nararanasang antas. Halimbawa, lumala ang tensyon sa South China Sea at sinimula ng China ang pananakop sa Taiwan. Sa mismong sandaling iyon, sa Estados Unidos, daan-daang libo o kahit milyon-milyong mamamayang Amerikano ang nakaupo sa likod ng manibela ng kanilang mga EV na gawa sa China. Para hindi makialam ang Amerika sa kanilang planong pananakop, maaaring magpadala ang intelihensya ng China ng malisyosong over-the-air software payload sa bawat isa sa mga sasakyang ito. Nakaset para lampasan ang karaniwang sistema, mabilis madadownload at ma-install ang payload sa bawat kotse. Sa ilang segundo, tuluyang hindi magagalaw ang mga ito. Maglalak ang sistema ng pagpipiloto, a-activate ang electronic parking brake, mamamatay ang power inverter at mawawala ng kontrol ang driver bago nila maintindihan ang nangyayari. Biglang tumigil ang maraming sasakyan sa mga highway tulad ng I-65 at sa magulong kalsada ng downtown Manhattan na parang nagyelo dahil sa di nakikitang puwersa. Malaking paralisis ng infrastruktura ang mangyayari na magdudulot ng aksidente, sugatan, kamatayan at pagkasira. Mahihirapan ang emergency services, mababara ang shipping corridor, babagsak ang logistics at ekonomiya. Maaring eksaherado pakinggan pero nandito na ang teknolohiya. May complex na network ng electronic control units at networking device ang mga kotse ngayon. Kaya nilang mangolekta at magbahagi ng maraming datos. Kada segundo, umaasa ang mga ito sa software para pamahalaan ang mahalagang tampok tulad ng steering assist at power distribution system. Sa huli, ang mga brand ng sasakyan ang may kontrol kung paano gumagana ang mga ito at silang naglalabas ng mahalagang firmware updates. Hindi na rin nakakagulat kung magamit ang ganitong kapangyarihan sa mapanganib na paraan. Kapag gumalat ang ideya, may rason na ang DC na ipagbawal ang mga sasakyan. Nakukuha ng 3 malalaking automaker ang gusto nila habang pinalalabas na ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ng publiko. Taripa lang ito sa mga kotse mula China. Pero kapag sa katabing bansa na ginagawa ang mga kotse, ano na mangyayari? Dahil sa harang ng mga taripa, tila panalo ang US gobyerno. Ginawa nitong halos imposibleng makapasok ang mga EV ng Beijing sa merkado ng Amerika at magkaroon man lang ng kaunting tsansa na makipagkumpetensya kina Ford at General Motors. Yun ang akala ng lahat. Hindi agad sumuko ang Sina. Kaagad nakita ng mga estrategista ng Beijing ang buta sa patakaran. Naisip nila na ang 100% taripa ay ipinapataw batay sa mahihigpit na tuntunin sa bansang pinagmulan sa paggawa at pangunahing pyesa. Ibig sabihin, makakaiwas lang sa buwis ang pag-assemble ng kotse sa Mexico kung sapat na pyesa ang gawa mismo ron, hindi lang dahil iniiwasan ang daungan ng China. Kung magagawa at may papadala nila ito mula sa mas malapit na lugar para sa Amerikanong mamimili, mawawalang bisa ang mga taripa. Dahil dito, nagsimulang magtungo ang malalaking Chinese brand gaya ng BYD at MG sa Mexico at gumawa ng mga plano at agad itong isinakatuparan. Nagkasundo sila sa lupa at sinimulan ang pagtatayo ng multi-bilyong dolyar na planta ng sasakyan sa Mexico malapit sa US border.
Mula sa pananaw ng negosyo, isa itong matalinong hakbang. Ang Mexico ay isa ng pangunahing sentro ng paggawa ng sasakyan. Mayroon itong abot kayang lakas paggawa at napatunayan na ang kakayahan nitong magpadala ng mga sasakyan papasok sa US. Sa legal na pananaw, may saysay ang hakbang na ito. Isa itong kalkuladong galaw ng China para lampasan ng legal na balangkas ng United States-Mexico-Canada Agreement o USMCA na siyang makabagong kahalili ng NAFTA. Ayon sa mga probisyon na nakasaad sa USMCA, anumang sasakyang gawa sa isa sa tatlong bansang lumagda ay maaaring tumawid sa mga hangganan ng iba pang mga bansa nang walang buwis. Ngunit kailangan nitong sundin ang ilang mga patakaran at kinakailangan. Kinakailangang 75% ng bahagi at halagang estruktural ng bawat sasakyan ay galing sa paggawa at materyales mula Hilagang Amerika. Sa paglipat ng paggawa sa Mexico, paggamit ng lokal na bakal at pagtitiwala sa manggagawang Mexican, tiwala ang Beijing na madali nilang mapapasa ang rekisitong 75%. Ang mga kotse ay dating inangkat mula China pero ngayon ay galing na sa Hilagang Amerika. Para bang may lihim na daan ang China papasok sa merkado ng Amerika? At kung gagana ang planong ito, malapit na nitong magawang gumawa ng mga sasakyan tulad ng BYD Seagull sa Mexico, dalhin ang mga ito patawid ng hangganan, papasok sa Texas habang walang binabayar ang buwis sa proseso. Desperado na namang pigilan ng US ito. Nagkaroon ng kaguluhan sa opisina ng United States Trade Representative USTR. Nakipag-ugnayan ang mga diplomat ng Washington sa mga katapat sa Mexico at iginiit na ang pagpasok ng Chinese Trojan Horse sa kanilang teritoryo ay labag sa diwa ng USMCA. Nagbanta silang gagawa ng mas agresibong hakbang bilang tugon. Kasama dito ang posibleng paggamit ng sunset clause ng USMCA na maaring magbunsod ng pagkakansela ng kasunduan at malubhang epekto sa ekonomiya ng Mexico. Napilitan ng Mexico na sumunod. Binawi ng gobyerno ang ilang insentibo sa mga kumpanyang Chino sa paggawa ng sasakyan, kaya naging mas mahirap at komplikado para sa kanila magtayo ng pasilidad dito. Habang ang ilan sa mga kumpanyang yon ay nag-anunsyo na pansamantala nilang ititigil ang kanilang mga plano sa Mexico, ang iba naman ay itinuloy ang kanilang pagpapalawak. Nagiging mas hindi tiyak ang hinaharap at malamang nadadami pa ang pabrika ng sasakyang Chino sa Mexico. Kahit buuin ang mga sasakyan sa Mexico, ang software ay kontrolado pa rin sa Shenzhen. Dito natin makikita ang tunay na ugat ng buong pagbabawal. Ang mga alitan sa kalakalan, corporate lobbying at PR campaigns ay mga distraction lang. Ang ugat ng sigalot sa industriya ay ang geopolitical na drama. Saksi tayo sa dramatiko at hindi na mababalik na pagbabago sa pandaigdigang entablado. Ang dahan-dahan pero tiyak na paghihiwalay ng Estados Unidos at China. Parehong nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa sa paglipas ng mga taon. Ngunit kadalasan ay isinantabi nila ang mga isung iyon upang mapakinabangan ang mga benepisyo ng globalisadong kalakalan. Ang mga produktong pangkonsumo ay malayong nakakatawid sa mga karagatan at lampas sa mga hangganan, batay lamang sa mga patakaran ng supply at demand. Ang mga politikal na pagpapakitang tao o hindi pagkakaunawaan ay isinasantabi. Ngayon, napalitan na ito ng ibang bagay. Panahon na hindi na interesado ang pinakamalalakas na bansa. Gusto nila ay kompetisyon. Sa bagong panahon na ito, ang simpleng sasakyan ay dumaan sa isang malalim na pagbabago. Mula sa pagiging mechanical na produkto, ito ngayon ay naging isang asset na itinatakda ng software. Ang mga sasakyan na yon ay parang network sensor arrays na gumagana sa physical at digital na hangganan ng tagagawa at ang mga tagagawang yon ay sinusuportahan at binibigyan ng subsidyo ng mga estado. Ang may control sa software at operating systems ng mga sasakyan ay may malaking kapangyarihan sa mga gumagamit na nagpapakita ng nakakatakot na katotohanan. Kaya ng mga kumpanya ng sasakyan, Amerikano, Chino o Europeo na i-remote na patigilin ang mga sasakyan kahit saan sa mundo, malaking epekto ito sa hinaharap. Halimbawa, kung ang isang mamimili ay hindi nakabayad sa kanilang car lease o kung ang isang sasakyan ay nai-report na ninakaw, maaring utusan ng korporasyon na patigilin agad ang sasakyan kahit mula daan-daang o libu-libong milya ang layo. Sa isang click ng mouse o tap sa screen, kayang gawing hindi na magamit ng mga kumpanyang ito ang mga sasakyang nagkakahalaga ng $50,000 at gawing parang block na lang ng plastik at bakal. Nariyan na ang infrastruktura. Naka-integrate na ito sa lahat ng bagong EV paglabas sa linya ng paggawa. Ito ang tunay na banta sa Amerika. Sa batas ng China, obligadong suportahan, tumulong at makipagtulungan ang mga lokal na korporasyon at mamamayan sa pambansang intelihensyang gawain. Kung ang isang kumpanya ng sasakyan tulad ng BYD o Geely ay kontakin ng CCP at hinga ng access sa kanilang mga network ng real-time na lokasyon, mga camera feed, mga recording sa loob ng sasakyan o kahit ang remote na control sa sasakyan, hindi sila maaaring tumanggi. Kailangan nilang sumunod.
Posibleng bigyan nito ang China ng kontrol sa milyong sasakyan sa 12-12 ng bansa sa buong mundo. Isa itong digital na Pearl Harbor na mas matindi pa. May kapangyarihan ng China na patayin o i-shutdown ang mga sasakyan at gawing kagamitan sa pangangalap ng impormasyon ang mga ito. Maaring mangolekta ang mga sasakyan ng lahat mula sa biometrics hanggang sa acoustic data mula sa kanilang mga customer. Madaling maisip kung paano maaring abusuhin ang ganitong kalaking kapangyarihan. Walang kapantay ang bantang ito at hindi dapat payagan ng alinmang soberanong bansang superpower. Kaya ang pagbabawal ng Washington sa mga sasakyan mula sa China ay hindi bunga ng paranoia at hindi rin ito ganap na tungkol sa pagpapanatili ng merkado sa kamay ng malalaking lokal na brand. Sa pinakaugat nito, desisyong pambansang seguridad ito, paglalagay ng US ng depensa laban sa banta sa kanilang pagiral. Sa ngayon, nagtagumpay sila. Pero ano ang naging kapalit? Sa pagharang sa mga sasakyan, baka nasabotahin natin ang kinabukasan, krisis sa klima, net zero, renewable energy. Matagal nang paulit-ulit naririnig ng mga Amerikano mula sa mga politiko at gumagawa ng patakaran ang mga salitang ito. Pinangaralan sila tungkol sa panganib ng global warming at ang importansya ng pag-iwas sa fossil fuels. Sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan, lantad ang pagkukunwari at salungatan ng makinang pampulitika ng Amerika. Sinasabi nila ang isang bagay pero kabaligtaran naman ang ginagawa. Sinasabi ng mga gumagawa ng patakaran na nakatuon sila sa mga ambisyosong mga balangkas pangkapaligiran at sa konsepto ng net zero pagsapit ng 2050. Ibinabahagi nila ang mga plano para sa malawakang paggamit ng mga dekuryenteng sasakyan upang makatulong sa pag-decarbonize ng sektor ng transportasyon at mabawasan ang mga emisyon. Ngunit iba ang ipinapakita ng kanilang mga desisyon. Nang harapin ng mga taong iyon din ang pagpipilian sa pag-itan ng pagtupad sa kanilang mga layuning makakalikasan at pagpapanatili ng isang hindi malinaw na proteksyonistang posisyon laban sa China, pinili nila ang huli ng walang pag-aalinlangan. Nagtayo sila ng hadlang na taripa. Hindi lang nila ipinagbawal ang sasakyang gawa sa China, kundi sistematiko rin nilang ipinagbawal ang pinaka-epesyenteng supply sa mundo ng malinis na transportasyon. Hindi sana ito magiging issue kung nakahahabol na sana ang US sa EV infrastructure ng China. Pero hindi, malayo pa sila. Ayon sa pananaliksik, ang mga pulisya ng Washington, mga paghihigpit sa abot kayang imported na produkto at kakulangan sa hilaw na materyales ay nagpapabagal sa paggamit ng mga electric vehicle sa US. Dahil dito, ang inaasahang panahon para maabot ang 50% paggamit ng mga electric vehicle sa bagong benta ng pampasaherong sasakyan ay naurong mula 2034 sa 2039. Sa bilis ng paglala ng krisis sa klima, hindi maliit na panahon ang 5 taon. Malaki ito at magkakaroon ito ng malalaking epekto sa kalikasan. Noong panahong yon, milyon-milyong mga sasakyang may internal combustion engine pa ang gagawin, ibebenta at tatakbo sa mga kalsada ng Amerika. Susunugin nila ang bilyon-bilyong galon ng fossil fuel at maglalabas ng toneladang carbon dioxide at polusyon sa atmosfera, halatang nagkukunyari. Gusto raw ng estado iligtas ang planeta pero ginawa nitong imposible para sa mga mamamayan na makabili ng murang sasakyan mula China na kailangan ng mga tao para magawa yon. Kung papayagan pumasok sa merkado ang mga sasakyang galing China, tiyak na bibili nito ng mga tao na mas makakabuti sa planeta. Sa halip, napipilitan ang mga tao pumili sa pagitan ng karaniwang SUV o mas mahal na mga EV na Amerikano. Dahil wala silang sapat na pera para sa mamahaling modelo, lumalala ang masamang epekto ng sasakyang fossil fuel. Sa pagbabawal ng $12,000 na EV, ginawang ng US government ang berdeng transisyon mula sa kilusang para sa nakararami patungong simbolo ng marangyang pamumuhay. Para lang ito sa upper middle class. Pinagsasabihan ang karaniwang Amerikanong mamimili na tumulong pero inaalisan sila ng pagkakataon dahil sa taas ng presyo. Pinakamalaking biktima sila ng digmaang hindi nila ginusto, kaya napapanood na lang nila mula sa gilid habang nagkakagulo ang mundo. Nagpasya na ang Estados Unidos na may epekto sa mga darating na taon. Nagkaroon ng Washington ng tsansang itulak ang abot kayang berdeng revolusyon para sana pag-isahin ang pandigdigang ekonomiya. Imbes na buksan, isinara at ikinandado nila ang mga pinto at gumawa na ekonomiyang parang kuta na mataas ang gastos at malaki ang utang. Wala na ang panahon ng abot kayang Amerikanong sasakyan. Isa-isa na itong naibenta at nawala. Sa halip, may bagong sistema na ngayon kung saan may presyong panimulang $25,000 na sinadya para mapilitang paulit-ulit na umutang ang karaniwang Amerikano sa mataas na interes. Bumagsak ang bagong bakal na kurtina sa pandigdigang industriya. Ngunit di tulad ng pampulitikang hadlang noon, ang bagong kurtina ay gawa sa iba-ibang materyales tulad ng 100%. Mga taripang ginagamit para protektahan ang monopolyo laban sa kompetisyon
At naging sandatang geopolitical ang mga restriksyon sa kalakalan laban sa pandaigdigang integrasyon ng paggawa at supply chain. At mga software kill switch na nakapaloob sa mga karaniwang produkto na nagbibigay sa mga gobyerno ng kakayahang gamitin ang mga ito bilang mga kasangkapan ng kapangyarihang pampulitika. Sa likod nito ay ikaw, ang Amerikanong mamimili. Ang gitna at manggagawang uri ay hiwalay at nakakulong sa sistemang pang-ekonomiya na sumisipsip sa sahod nila at hinaharangan silang makakuha ng mas makabago at makakalikasan na alternatibo. Ipinagkakait sa kanila ang kakayahang bawasan ng sariling carbon footprint at patuloy na minamanmanan ng teknolohiyang mas para sa pambansang seguridad kaysa sa pagpapadali ng buhay nila. Ganito ang tunay na kalagayan ng ekonomiya ngayon. Hindi hinarang ng Amerika ang murang sasakyan mula China para iligtas ka. Ipinagbawal ito para mapanatili ang kaligtasan ng korporasyon at geopolitical na dominasyon, kaya ikaw ang nagbabayad. Hindi lang sasakyan China ang banta sa Big 3 ng Detroit. Nahihirapan si Ford dahil sa pabago-bagong demand, matinding kompetisyon at mabilis na pagbabago sa industriya. Alamin ang totoong dahilan ng pagbagsak ni Ford o panurin ang video na ito.